Magandang umaga. Today is 2 minutes before 1 a.m. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ito. May nagbigay sa atin ng ano. Ito po, napakatindi. Kilala niyo si Congressman Aljor Atayde? Yung Mr. ni Maine Mendoza? Na binanggit ni Pacifico Diskaya na isa sa mga congressmen na binigyan niya ng pera. Ito po si Arjo Atayde. At kanina lang po ay pinresenta ko po yung kanyang project. So, ngayon lumalabas po na si Arjo Atayde at talagang binigyan ng pera ni Francisco Curly Vizcaya. At ang perang binigay ay ginamit niya sa pagbigay ng malamang binigyan niya ng bag na 7 million si Maine Mendoza, yung kanyang asawa. Halos linggo-linggo nag-abroad. Gumagawa pa ng pelikula na Bagman pang title. Bakit kaya inspired ng Bagman na title? Kasi siya, ang Bagman doon si Carly Diskaya at binibigyan siya ng pera ni Carly Diskaya. Yun ba yun? Ay, grabe. So dahil doon, nalagay na naman sa balag ng ng matalim na tingin ng publiko yung pamilya Atayde. Si Art Atayde na tatay niya ay hindi natin maiwasan, talagang siya po ay na-convict sa sala na sa krimen. Nakalabas lang, no? So, Maya Paabak, Pres Perez at sa iba pang mga kabalengko dyan sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija. Tapos, ang inyo, marami pinakasikat din na pinakakurap na Kapampangan, no? Lumalabas ngayon si Maglangke, yung mayor ng Candaba. At isa pa diyan si yung congressman niyo sa 3rd district, si Congressman Dong Gonzales. Nako. Lahat na lang ng tribo may mga kawatan. Ay, kasama din si Oswag Ilonggo, ha? Yung Ilonggo na kawatan. Si Oswag Ilonggo. I-mention din na siya nagbigay ng pera kay district engineer din doon sa Batangas para ibigay ang pera ng 3 million nandun kay Congressman Leandro Legarda Lebeste. Nako, matindi talaga to. Talagang malalim na talaga, matindi ang corruption. So ngayon po, ang atin naman karugtong ng aking vlog kanina, napakatindi. Nag-birthday daw ata ito. Binigay sa akin na share na video. Nag-birthday ata dito yung tatay ni Arjo, na si Art Atayde. Ang alam ko birthday ito, March 5. So, ibig sabihin, hindi pa naging eleksyon, no? At sa birthday na yun, sinagot ng kontraktor ang birthday lunch ng tatay ni Arjo Atayde. Si Art Atayde. Nung pagkatapos, ang kanilang bill ay umabot 121,000. Naglabas ng 2 milyon, 2 bundle. Tapos, binilangan. Pagkatapos ang lahat ng waiter, mahigit ata 10 waiter yon, pinapipila, binigyan ng 20 bill. Grabe. Ganon pala katindi, kakurap si Arjo Atayde. So, dahil doon sa nakita, yun na po ang okay ng sapat na po ang ebidensya na yan para masasabi na talagang corrupt na congressman si Arjo Atayde. Laughter is the best medicine daw. Katuwaan na daw during Papa Art's birthday from Brother JJ. Grabe. Tingnan natin, ha.
i-kuha ko sa inyo. I-share ko sa inyo. Marami na pong ebidensya na si Arjo Atayde, corrupt na congressman. Ayan. Sa kanan banda, sa kaliwa, litrato na steel shot lang yan. Mabilis sa'yo na agad ah. Ito to. Mabilis sa'yo na agad ah. Hindi, kanina Ayan, pa hindi. nagbigay ng bill. Kano? Magkano? 121,000. 121,000? Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Dala kong pera. Wala. Oh. Naglabas ng 2 milyon, no? Grabe, no? Yabang na kontraktor. Akala ko 1,021,000. Keep the change, keep the change. Ito na. Magkano? Bilangan mo. Ay, nasabog. Bilangan nyo nga. 200. Bilangan mo, Alvin. Magkano? Teka. Hawakan mo to. No, hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Saan ko muna? Yan, kita mo? 21. Ano mo 21? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 100 yung kabila. Ilang pounds ba yun? 20 mil. O, 20 mil lang din. 20 mil. 20 mil ang tip. Isa-isa mo kung saan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Sinama mo naman sa bill sa baba. Sagot dito. Tama yun. Wala na pa. Wala. Yung pagkasolina namin. Yan, ganun katindi, ganun kayabang ang kontrak. Merong mga tao sa Malacanang na ang tingin ay pulis. Ganun katindi. So, kita mo? How bad the culture of corruption has become. Matindi. Yan po si kay Arjo Atayde. Ngayon, titignan naman natin po dito yung vlog naman ni Kwan. Yung ano naman ang sinabi ni Alden Richards sa mga patama, sa mga pangbubuli kay Maine Mendoza na ang kanyang husband na si Arjo Atayde ay corrupt. O, pakinggan natin yung vlog ni Kwan. Itong vlog ni sino to? Si Showbiz Chikadoro. Oh, yan Sige, Chikadoro hiramin ko muna yung vlog mo. Ay, pasok ko. Ay, hindi yan. Remove. Ayan, ano naman ang pasabi dito kay Alden Richards? Okay, pakinggan natin. Pamilya Atayde, tila lalo lamang lumalaki ang usap. Sa kabila ng sunod-sunod na depensa at mga pahayag mula sa pamilya Atayde, tila lalo lamang lumalaki ang usapin hinggil sa umano'y pagkakasangkot ni Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde sa isyu ng flood control kickbacks at mga di umano'y SOP sa mga proyekto ng gobyerno. Unang bumulaga sa publiko ang matapang na pahayag ng TV personality na si Maine Mendoza, asawa ni Congressman Atayde. Sa kanyang inilabas na statement nitong September 10, sinabi ni Mendoza na wala ni isang bahagi ng kanilang pamumuhay ang itinayo gamit ang pera ng bayan. Iginiit niyang lahat ng mayroon sila ay bunga ng sariling trabaho at mahabang taon ng pag-iipon. Dagdag pa niya, buo at tapat daw silang nagbabayad ng buwis dahil rumerespeto sila sa sistemang ngayon ay inaakusahan daw silang nilalapastangan. Mariin niyang tinutulan ng mga bintang at tinawag na personal na nakakasakit na ikabit sa kanila ang kwento ng paglustay ng pera ng gobyerno. Sa kanyang mahabang pahayag, binigyang diin din ni Mendoza na haharapin nila ang kaso sa legal na paraan at malinaw na patutunayan ang pagiging inosente ng kanyang asawa. Hindi lahat ng politiko ay korap, aniya, ang iba ay nagiging madali lamang na puntirya.
Ngunit kasabay ng kanyang panawagan na hayaang gumulong ang due process, mas umigting ang usok ng duda nang lumabas ang mga litrato at video kung saan nakita si Congressman Atayde kasama ang dating Bulacan District Engineer na si Henry Alcantara, isang pangalan na matagal nang ikinakabit sa flood control scandal. Ang mga larawan ay kuha sa Game 7 ng PBA Season 49 Philippine Cup semifinal match sa Smart Araneta Coliseum. Kasama sa grupo ang mga artistang sina Zanjo Marudo at Daniel Padilla. Ngunit sa mata ng publiko, ang presensya ni Alcantara ang mas mabigat na nagdala ng kahulugan. Para sa mga netizen, hindi maitatanggi ang bigat ng imahe, isang mambabatas na isinasangkot sa Kita mo ha, issue, tingnan nyo. nakikitang kasama ang dating opisyal Magkasama si Art Alcantara. Andito si Arjo Atayde, o congressman. Si Dennis Padilla, ano to? Kilala ko lang dito, isa, no? Si Arjo Atayde. Ito, tapos andito, kasama nila si Art Alcantara. Nako, hindi. So, ayan, ang makikita ng mga papala nyo. Sinasamba pa, iniidolo pa siya kasi artista siya. Yun pala, kasama yung number 1 na Lord of Contractors sa Bulacan District, Engineering District 1. Okay, patuloy natin ang palabas. Nanonood sila basketball niyan. na may bahid ng parehong eskandalo. Hindi nagtagal, sumali rin sa usapan ang kapatid ni Arjo na si Jella Atayde. Sa kanyang social media post, mabilis niyang sinupalpal ang isang mapang-asar na komento na nagtanong kung ang kanyang Pilates training ay pinondohan mula sa budget ng kapatid na congressman. Diretso ang sagot ni Jella, "My paycheck, babe. Kuya's busy serving, not stealing." Ngunit sa halip na patahimikin ang mga kritiko, lalo itong nagdagdag ng gasolina sa nagliliyab na usapin. Samantala, ilang malilikot na netizen ang nag-ungkat ng nakaraan ng pamilya Atayde at muling binuhay ang record ng ama ng kongresista. Lumabas na noong early 90s ay nasangkot ang ama ni Arjo na si Arturo N. Atayde sa isang kilalang kidnap for ransom group na tinaguriang Atayde Kidnap for Ransom Group. Ang grupong ito ay kabilang sa mga unang binuwag ng Presidential Anti-Crime Commission, PACC, noong panahon ni dating Vice President Joseph Estrada at dating Pangulong Fidel V. Ramos. Noong September 28, 1992, mismong si Arturo Atayde ang naaresto sa Makati matapos mapatunayang kasangkot hindi lamang sa kidnapping kundi maging sa carnapping at ilang kaso ng pagpatay. Para sa marami, bagamat ang kasalanan ng ama ay hindi automatikong kasalanan ng anak, ang anino ng nakaraan ay muling bumabalot sa kasalukuyang isyu ni Congressman Arjo pagpigil ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi siya ng isang art card na nagpapakilala ng bagong salita, kurakot, na ang ibig sabihin ay isang corrupt na opisyal o individual na huling-huli na sa ginagawang katiwalian. Bagamat walang pinangalanan, ramdam ng publiko na patama ito sa mga usapin ng korupsyon na lumalaganap ngayon. Sa dami ng mga kasong nabubunyag, mula sa flood control projects hanggang sa iba pang anomalya, malinaw na ramdam ng publiko ang pagkadismaya sa mga taong nasa kapangyarihan. Sa ngayon, nakabukas ang tanong, sino ba ang tunay na nagsasabi ng totoo? Sa isang banda, mariing depensa ng pamilya Atayde na wala silang ginamit na pera ng bayan at lahat ng mayroon sila ay galing sa sariling sikap. Ngunit sa kabilang banda, ang mga lumalabas na litrato, koneksyon, at nakaraang kasaysayan ay nagbibigay ng dahilan sa publiko para magduda. Ang isyu ay hindi lamang tungkol kay Congressman Arjo kundi sumasalamin sa mas malawak na problema ng tiwala ng tao sa kanilang mga halal na opisyal. Habang patuloy ang pag-usad ng investigasyon, isang bagay ang malinaw, sa paningin ng taong bayan, ang bawat kilos, bawat koneksyon, at bawat nakaraan ay muling binibigyang kulay. Ang tunay na laban ay hindi lamang sa korte kundi sa mata ng sambayanang Pilipino na sawa na sa pangungurakot at mga kwento ng katiwalian. Daniel Samantala, Padilla. ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Fred. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Yan. Ito na,
Maine Mendoza, ang bagong Nepo wife. Siya sa mga Nepo wife. congressmen na pinangalanan ng pamilyang Diskaya na nag-enjoy sa benepisyo ng mga flood control projects ay ang mister ni Maine Mendoza na si Arjo Atayde. At syempre, bilang butihing may bahay, come to the rescue naman si Maine Mendoza. Ito yung kanyang post. Teka lang muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate and personal attacks on him, including me and our family until facts come out. Mahaba pa yung sinabi niya. I'm gonna read it all the way through. Pero ito yung point niya. Hayaan muna natin na lumabas yung totoo. Kasi allegations pa lang naman, di ba? Hindi pa facts. O nagsisilabasan na sila. Noon, Nepo babies. Tapos merong Nepo prince. Ngayon, Nepo wife. Ano naman kaya ang susunod? Nepo kabit. Doon mga guwaps. Marami tayong pag-uusapan ito sa weekend. Kasi maraming isiniwalat yung pamilyang Diskaya. So, hopefully, nagbago na yung Senate President. Sana matuloy ito kasi parang may plano ata si Tito Sen na ibaon na lang ito sa limot. Kasi yung speech niya, kung nanood kayo, wala siyang minention anything about corruption. So parang babalik na naman ulit sila sa kanilang investigation sa mga Duterte. So ayan, abangan natin. Tsaka bantayan natin kung ano yung gagawin nila. Tsaka we're gonna talk more about this sa weekend. So feel free to follow me sa YouTube account ko. It's at FredXX85. Peace. Magot na si Maine Mendoza sa mga panghaharas sa kanya dahil sa kanyang mister na dawit sa flood control projects. Napakahaba po ng kanyang sinabi or pinost. Ito, ang gusto nilang iparating is walang kasalanan ng kanyang mister. Siyempre, walang kasalanan ng Wala kanyang nga ba? mister. Diba? Wala nga namang ipagkanulo niya. Or baka wala talaga. Wala nga ba? O kayo, magsusurvey ako. Si ano paniwala niya? May kasalanan may ninakaw ba si Arjo Atayde? Kung wala. Sige, kwan lang, paniniwala lang. Hindi naman natin ibig sabihin na may ebidensya tayo. Paniwala lang. Sige, mag-post kayo, magsusurvey lang ako. Kasalanan yung kanyang mister. Kayo naman kasi, ina-atake nyo agad si Maine. Gina-judge nyo agad kasi pa-travel lang sila. Merong mansion yung kanyang nanay nasa seafront. Tapos ilang yung floors ba yon? 5 floors? Oo. Yung building. Alam nga naman, Pinagawa na bagong Diba? building ni Silvia. alam nga naman galing sa nakaw Galing ng yun perang sa flood yun na control. ginastos nila sa kanilang mga travels tsaka sa kanilang mga ginasta sa yung kanilang resort. bahay. Anyway, let's move on sa May next jet ski pa topic. So, binili. pinost ni Lorraine Barry, May Lorraine helicopter pa, no? Badoy, na I just got word from my informant that the plans to assassinate VP that she spoke of a year ago Sabi is na now rin ng going to season. be Yes, activated. guilty. Ngayon tayo mag-ingay. Protect our VP, Inday. So, Ano what ba yung pangalan? are my thoughts on this one? So sa tingin ko, no, kung totoo man ito, I don't think it's coming from BBM. Kasi ano ba yung makukuha niya pag nawala si Inday? Di ba? Mapipilitan siyang pumili ng Vice President. So pipili siya sa Congress. So yung Senate tsaka House of Representatives. So pipili siya sa dalawang houses. So kung sino yung magiging VP niya. So obvious, alam naman natin na si Insan, 'di ba? Si Tamba yung pipiliin niya. Alam ka namang piliin niya si Soto, bulagaan lang naman 'yun. So pag si Tambi yung pinili, ma-activate yung next plan ng mga kakamping tsaka yung mga yellow peeps na patalsikin si BBM. So pag pinatalsik, so sino yung papalit? Si Martin. So alam mo naman natin yung kakayahan ni Martin, di ba? Sabi nga ng isang congressman sa Cavite ba yun, na si Martin Romualdez ay untouchable. So ayan, so kahit anong gawin natin, hindi natin matitinag si Martin Romualdez unless kung by 2028 maging president si Inday Sara. At kung hindi siya ma-assassinate. So yun lang. So ayan, so tayo po ay magmatsyag. Bantayan po natin yung nangyayari sa ating paligid. Po, sobrang dami ng issues na nangyayari sa bansa natin ngayon. Sa sobrang dami ng issues, nakalimutan natin na September na, si Jose Marichan, ayan o, pasilip na. Alam mo ko, busy kayong lahat ngayon sa mga Disney princesses natin para
lalo silang makabili ng kanilang mga gusto, kaya trabaho kayo ng trabaho para makapagbigay kayo ng tax sa government, para mabili nila yung favorite nila na luxury items. Tsaka, ayun, si Sara Diskaya, yung payong sa kanyang sasakyan, nasa na kaya? Hinahanap na ng BOC. Pero ito yung isa sa talagang gusto kong pag-usapan, yung NEP or National Expenditure Program. Di ba hat na hat ngayon yung mga ghost projects, yung mga infra projects na hindi pa natatapos. Pues ito ngayon sa 2026, merong National Expenditure Program na sinubmit yung DBM sa Congress. So yung budget na hinihingi nila or proposed budget is around 6.7 trillion pesos sa buong fiscal year for 2026. And yung NEP is approved by the President himself, si BBM. Tsaka ito yung malala sa proposed budget or sa budget na sinabit ng DBM sa Congress. Kung tinignan ng Congress yung proposed budget for 2026, which is 6.7 trillion pesos, may nakalagay doon na merong budget for a project na tapos na. Ibig sabihin, merong project na ginawa, let's say 2023, tapos na, binayaran na, or nasama na sa budget ng 2023. Isinali pa ito ngayon for 2026, kahit tapos na. Grabe. Di ba? Mag-aalok sila ng budget for a project na tapos na. Nako, another corruption na naman. Another bayad na naman sa mga luho ng mga Disney princesses natin. Eh ayan, magsipag kayo kasi yung mga Disney princesses natin kailangan pa mag-travel, kailangan pa bumili ng mga luxury items. Kaya even yung National Expenditure Program natin, nasali yung mga tapos na projects na bibigyan pa ng budget kasi kailangan nila na mayroong panggastos. Okay? I'm gonna talk more about this, by the way, sa weekend. So feel free to follow me sa YouTube account ko. It's FredXX85. So again, at FredXX85 sa YouTube. See ya! Salamat, Fred X685. Salamat. I used your blog. So ngayon naman, silipin naman natin yung blog naman ni Rita Atayde, kapatid na babae ni Adjo Atayde. Tingnan natin mga mamahal na mga bag. Saan ba nanggaling na ito? Galing ba ito sa mga buwis ng tao? Lumalabas po, ang katotohanan ay hindi yayaman ang mga artista kung sa kita lang sa pag-artista ang pag-usapan. Exception to the rule na lang dyan si Fernando Po Jr. Ito yon. I-play natin Yan. Si Rita Atayde yan. Price. Ulit. When I paid for it, medyo nasaktan ako sa price. LV, lumang cut. Yes. Hi Preview, I'm Ria Atayde and today I'm going to be sharing my top 5 favorite designer bags. When it comes to buying things for myself kasi I tend to spend more on experiences. Like, Ganun ba? Buti naman kompleto sarili mong pera, hindi nanggagaling kay utol mo. traveling, food, as you can see, food. And I like buying things for other people more than anything because my love language is giving gifts. But when I do shop for myself, I like buying things na I know I can use over and over again. When it comes naman to the designer stuff kasi, I'm not big on designer if I'm being completely honest. Only because I did have an experience that I'm going to share with you later about one of the bags I purchased. But I do have a lot of people that like gifting designer items, which is why I did end up having some designer items to share with you today. Buti na lang or else wala akong share with you guys. Through the pandemic din kasi, parang I've been a little bit more conscious when it comes to my purchasing habits. You know, the climate change is real and there are a lot of things now that need our attention. And there's this website called Good On You. It tells you the brands and how sustainable, how eco-friendly they are. So a lot of the stuff that I try to purchase these days tend to be a little bit more on the sustainable side para hindi na fast fashion. So yeah, I guess let's start. Okay, so the first
on our list of 5 is this Louis Vuitton On The Go GM. I got it right this time. This was a gift that was given to me by Mommy Ray Tan of Beautyderm. She gave me and Jane Oineza bags when we had just signed on with Beautyderm. Sa kapatid This galing can yan. fit everything, like my laptop, sometimes toiletries and clothes. It really depends. I just use it minsan pag natripan ko. But it's such a beautiful bag and I do actually enjoy using it when I have the chance. But also sometimes kasi I get so conscious of getting it dirty. So I switch it out for my canvas Antonio's bags. Meron palang Nepo Sisters. Yes. There. Okay. It's very cute. So this is a Celine. Oh my goodness! But yeah, this is the Celine bag. This was one of my first purchases for myself. I went to Hong Kong with Dominique Coangco back in 2017 or 2018. Since I bought it for myself, when I paid for it, medyo nasaktan ako sa price, and I think it was a turning point in terms of me and making smarter purchases because the cost, like, not to sound self-righteous or anything, you guys know that I'm an advocate for a lot of things, and the cost of this can cover like maybe 10 scholars, and I feel like that's a smarter purchase than this. But I have no regrets because at least I can say that sometime in the past I was able to buy something like this for myself after my hard work, you know. Still very nice bag. It's more for on the go for me. Like if I'm going to the mall lang, just like my card holder, my phone, alcohol, little stuff lang here and there. Yeah, I think it's like a cross-body thing too. Pwede. I think people call it like that. Yeah. And it goes with everything. Next is actually, this is a recent purchase. This is from a local brand called Bunan Bazi. I mean, it's not exactly like your stereotypical designer. For me lang kasi it's locally made. It's locally sourced. And it's made of vegan leather. And like I said, sustainability is key these days. So I'm happy with this bag. And I use it every day now. It fits a lot of things. As small as it looks, it can fit a lot of things. Like I have vitamins, medicine, perfume. My phone can fit in this. My katingko can fit in this. Yeah, it looks small, but it can hold a lot. It also comes with a strap. Although I don't have it on me right now. There's a strap to make it like longer also. But it's cute. Oh, look. Oh, diba? Goes with everything as well. Pang-apat na bag na yan, ha? Mamahalin. Next is this bag from Cambodia. The brand is called Smateria. It's made of recycled fishnets. I bought this nung my high school barkada. Okay, backstory muna. Nung high school kasi, our field trip was in Cambodia and Vietnam. So years later, my barkada and I went back para, you know, relive the memories 10 years later and whatever. And we all ended up buying bags like this. And I think it's just really nice to have something that is sturdy. This has been with me siguro for 6 years. And I'm still able to use it for a lot of things. When I go on like overnight trips, I use it. It can also fit my laptop. It can also fit a lot of things. And the best part is, it's so easy to clean. Hindi ka matatakot to like use it everywhere. Yeah. Smateria in Cambodia. Recycled fishnets. Guys, sustainability. The world needs it. Okay. This is my last favorite as of late. The City Keep All of Louis Vuitton's having a reg of preview. Thank you so much for the assist. This was a recent gift from my mom. Matching kami, me, her, and I think my brother Arjo. We all have like similar bags. And I think that's why it's one of my favorites now. It fits a lot of things also. I use it with everything. It matches a lot of my outfits regardless of the color. And I think more than how it looks, the fact that my mom gave it to me recently is the best part. And as you guys know, we did just work on a project together called Mrs. Piggy. This was her gift to me right before we did that. So this is also what I used throughout shooting that. Thank you so much. Yan, ha? Saan ba nanggaling bag na yon? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo, saan nanggaling bag na yon? Diba? So, ang tawag ko sa kanya ngayon ay Nepo Sister. May Nepo wife, may Nepo sister, may Nepo, ang Nepo wife si Maine Mendoza. Nepo sister naman to si Rita Atayde, kapatid.
So, iniisip ko, malamang po na nanggaling yan sa flood control na budget yung nangyari dito. Akalain mo naman may congressman pa nagpakain. Sinagot 121,000 ang ginastos sa lunch. Namigay pa ng tip na malaki. Matindi. So, Bing Liwag, wow, the bag itself is a big well for a lot of people. Bing Liwag, good morning, Toto. Good morning po. Ma, kaya pala anyaman, di naman sikat si Sylvia. May bahay pa sa France. Naku, matindi. Tapos, Squeezy, Nepo Sisters, Sarah at Kitty. Ay, hindi naman siguro. Saka pa na lang natin ayusin. Pero nagbebenta si Kitty ng nakita ko. Nagbebenta, naghahanap buhay. So anyway, si Squeezy, bag ni Kitty, doon tayo, saan galing? Hindi natin alam yun. Alamin natin. Wala naman, ang katotohanan naman, wala naman sila flood control project. Rain on season, yes. Si Pulong lang may flood control project na 51 billion, di ba? Inamin naman ni Pulong eh. Kaya lang napakaganda ng proyekto ni Pulong. So Daniel Padilla pala kanina, ang nagbigay ng pangalan ay si Villa Baliw. Salamat, Willa Baliw. So White Ouroboros, Francisco Antonio Abunga, salamat po. Yabang nga naman ni Okay, yan lang po tayo at magandang umaga po sa lahat. Paki-share na lang at do not skip ads. At saka paki-join sa ating channel para tatagal po tayo. Para kung mag-join kayo sa channel, meron tayong mas tulong niyo po sa akin. Isipin ang tulong niyo sa akin.